Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen, no? Another month, no? Another blessing, no? At pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Sino naniniwala na may gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Sino naniniwala na makakatagpo niya ang Diyos sa umagang ito? Amen. Is that what your hearts desire this morning? Amen. So, alam ko po yung iba sa atin, bagaman kahapon po ay nag-spend ng kanilang panahon, ng kanilang oras sa mga puntod kasi araw ng mga patay kahapon, di po ba? Tama? At ngayon ay araw ng mga buhay. Amen ba yan? Amen ba yan, church? Dapat buhay na buhay ka. Amen. Ayun. So, okay. Ang pag-uusapan natin today, in fact, ito po ay two-part. Ibig sabihin, may part 1 and may part 2. If God will allow me next Sunday, kasi po nagtalaga na tayo ng pastor doon sa ating sa gawain ng Diyos sa San Fernando. So, maaring ako po ngayon mag-focus dito kasi napapansin ko marami sa atin ay napapalayo ng landas. Tingnan mo katabi mo kung napapalayo ng landas yan. Ayan. Yung katabi mo na yan, yan ang isa sa mga dapat nating pagtuunan. Amen po ba? Amen. Kasi medyo nakakalimutan natin. Ano? So, bibigyan natin sila ng panahon. Amen po. So, again, this is part 1 and part 2. Anong gusto nyo mauna? Part 1, part 2? Part 1, no? Okay, dun muna tayo sa part 1. Okay. So, ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon this morning ay pinamagatang Seek God Intentionally. Sabi mo, Seek God Intentionally. Okay? Ito yung isang bagay talaga na sabihin natin ngayon ay nawawala na sa mga Kristiyano. They are really seeking God. Hinahanap nila ang Diyos. No? Sa kanilang pananaw, hinahanap nila ang Diyos marahil. Pero nawawala din yung intentional seeking. Nakaya po ba? Yung talagang pag sinabing intention is sasadyain mo. Tama po ba yan? Nandiyan ka pa ba? Okay, so manalangin muna tayo before anything else. Let us bow our heads. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y narito at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa aming mga pangangatawan, sa aming pangyapak, Lord. Maingat mo kaming dinala sa iyong bahay-sambahan upang kami, Panginoon, ay makapakinig ng iyong mga salita na magbibigay kalakasan sa aming buhay espiritual at magpapalalim, magpapatatag ng aming mga pananampalataya. Sa umaga pong ito, Panginoon, ay aming hinihingi ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Kasihan mo po kami, bantayan at ingatan sa umagang ito, Panginoon, at dalangin po namin na ang lahat ng aming maririnig sa umagang ito, Panginoon, ay pawang mga salita at pangungusap lamang na sa iyo magmumula. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyo, sakupin mo ang bawat kahinaan ko, ang bawat kalakasan, karunungan, Panginoon, sapagkat ang nais ko lamang sa umagang ito, Panginoon, ay mahayag kung ano yung nais mo, ang kalooban mo, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ay mabigyan ko po ito ng pag-iingat at pagkatakot, Panginoon, sa iyong kabanalan na maihayag ang iyong mga buhay at banal na salita sa umagang ito. Patuloy po, O Diyos, na pinagkakatiwala namin sa iyong lahat. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen, amen, and amen. Amen. Gusto ko pong hiramin talaga yung mga pandinig nyo sa umagang ito. No? Kasi we must give focus, we must lend our ear to the Word of God this morning. No po? Kasi napakahalaga ng ating pag-uusapan today. Alam niyo po, for how many weeks talagang inihahanda ko po ang message ng Panginoon. No? Pinag-aaralan, of course, idinadalangin higit sa lahat, hinihingi natin sa Panginoon. Maraming pwedeng gawing message eh. Kung talagang sa kakayahan ko lang, I can do message na talagang, kumbaga, iisipin ko na ito yung hinihingi o ito yung pangangailangan ng bawat isa. No? But then again, hinayaan ko ng banal na Espiritu na siya maglalagay ng salita sa aking puso. No po? So again, the title of God's message this morning is Seek God Intentionally. Okay? Let us focus on that word, yung intentionally. No? Alam ko kahapon dito, marahil sa atin, ay kahit sa kabila ng ating pananampalataya, sa kabila ng tinanggap mo si Kristo, sa kabila ng mga naririnig mong messages o mga doctrines, mga katuruan, still naroon pa rin sa isip mo at sa puso mo, napupuntahan mo yung mahal mo sa buhay na naroon sa sementeryo, bagaman wala na sila doon. Ito yung katotohanan. Nung ika'y na-born again,
nung ikay naniwala kay Kristo, dapat alam mo na kung sino man yung naroon ngayon na nakalibing doon sa sementeryo, wala na yung mahal mo sa buhay na yon. Tandaan natin yon. Isang bagay na dapat nating maunawaan. But then again, talagang siguro naroon sa ating puso na intentionally mapunta tayo doon. Bagaman sabihin natin na wala na doon yung iyong mahal sa buhay, sila'y mga abo na lamang, sila'y inuuod na lamang ngayon. At yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Hindi ko alam kung marami na sa inyo dito na nakakita ng isang bangkay na hinukay. And then makikita mo, yung hinukay na mahal mo sa buhay doon, sila po ay mga buto na lamang. Nakanyo po ba? Buto na lamang yung pinapasyalan mo doon. Wala na yung mahal mo sa buhay doon sa ilalim ng lupa na yon. Kasi ang sinasabi ng Bible, minsan lang mamatay ang tao and then after that, judgment. I don't know why, no? Talagang nandoon pa rin yung intention natin doon sa ating mga mahal sa buhay na naihimlay doon. If kung sinasabi natin ng ating mga mahal sa buhay ay nandirito sa ating puso. Amen po ba? No need for you to go there if your loved one is in your heart. Tama po ba? Nandiyan ka pa ba, church? Okay. So, alam naman natin na kung sino yung nasa puso natin, sila talagang bibigyan natin ng tuon or talagang sasadyain natin na maranasan at makita at makasama. Tama po ba? Tama ba? Okay, so, ang Diyos ba'y nasa puso mo? Kung nasa puso mo si Lord, then, marapat lamang na hanapin natin siya intentionally. Sadyain natin siyang hanapin. Huwag mong hayaan na ikaw yung hanapin ng Diyos. In fact, ginawa na ng ating Panginoong Yesus yan eh. Nung una pa man. No? Nang siya'y padala dito ng kanyang ama, hinanap na niya tayo. He revealed Himself. All we have to do is to seek Him, draw near to Him intentionally. Marahil may mga iba dito, nagpunta sila, but hindi talaga nila intensyon na puntahan ng Diyos. Maybe may mga iba silang mga kadahilanan kung bakit nila hinahanap ang Diyos, kung bakit kayo naririto, kung bakit kayo sumasamba, kung bakit kayo nagbabasa ng Bible, kung bakit kayo nananalangin, kung bakit kayo umaawit, kung bakit nyo ginagampanan ng mga ministry nyo. Ginagawa ba natin ang lahat nito because we want to seek God intentionally? Nais ba nating makita ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin? At nakikita mo nga bang Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo? Yun ang isang tanong na dapat talaga nating bigyang tuon. Sapagkat nowadays, seeking God intentionally has been removed. Nawala na, nakaligtaan, nakalimutan na ng napakaraming tao. And sad to say, even Christians, na kung saan marapat lamang na tayo mismo bilang mga Kristiyano, bilang mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus, bilang mga pinagpala niya, bilang mga answered prayer na natanggap natin, dapat tayo yung naghahanap intentionally sa Diyos. But what we do is, kinalimutan natin lahat ng tungkol sa Diyos sa ating buhay. And today, just want to share to you, no po, kasi siguro maraming mga tao ayaw talaga nilang lumapit sa Diyos. It is because ayaw nilang hanapin ang Diyos, sadyaing hanapin ng Diyos because sa mga napakaraming kadahilanan and you have your own reasons. You have your own reasons. No? And dapat hindi makakahadlang yung trabaho mo, yung business mo, yung may nagkasakit. Kasi kung titignan natin, kapag wala kang pagkain, you will seek intentionally to your food. Tama po ba? Hahanapin mo, wala kang makain, sigurado hahanapin mo yan eh. Intentionally. Umuulan man, bumabagyo, hahanapin mo ang pagkain para sa family mo. Tama po ba? Tama? Kapag ikaw ay walang pera, sigurado, lalabas ka ng bahay, magtatrabaho ka, you will seek intentionally for that financial needs. Gagawin mo lahat. Hahanapin mo sino yung malalapitan, sino yung mautangan. Lahat gagawin mo. Pero bakit pagdating sa Diyos, hindi natin siya magawang hanapin? Yun ang isang bagay na dapat nating pag-usapan ngayon at pagtuunan ng pansin. Pagdating sa Diyos, ang dami nating dahilan. Pero sa trabaho mo, kahit nilalagnat ka,
magtatrabaho ka. Pero bakit kapag sa Diyos, sa ministry, sa Bible study, sa worship service, Pastor, nilalagnat ako. Pastor, walang sasakyan, walang pera, walang pamasahe. Well, in fact, this church has already provided everything for you. Everything for you. Binigyan kayo ng sasakyan. No, meron sasakyan ng church para hindi ka mapagod pumunta rito, para hindi ka magastos. Magpapasundo ka na lang. At ikaw naman na magpapasundo, late ka pa. Gusto mo, ikaw yung hinihintay ng driver. Imagine, church, if you are really seeking God intentionally in your life, gaya ng ating pag-aaralan ngayon, no? Ang magiging role model po natin ngayon is si Sakeo. Kaya dapat sakay ka na eh. Amen po ba? Sabihin sa katabi mo, sakay ka na. Huwag kang paiiwan. Amen? So go with me sa Luke chapter 19, verses 1 to 10. Luke chapter 19, verses 1 to 10. Pwede ba natin basahin ito ng sabay-sabay? No po? And as we read the Word of God, take note of this, as we read the Word of God, see to it that you will seek God on that verses. Tama po ba? Naku niyo po? Isipin nyo or hanapin nyo muna intentionally, where is God there? Oh, I want to know God there. What's the words of God? What God did? Ganun muna dapat. Hindi yung, ano ba yung bagay sa akin dyan? Okay? So, sabay-sabay po tayo magbasa. Okay, 1, 2, 3, read. Verse 2. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Verse 3. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y panda. Verse 4. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno na sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Verse 6. Kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay nito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Verse 10, last verse. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala or nawala. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa umagang ito. Again, this is 2 parts. Sabi nga po sa inyo, ang pinaka tema natin or title of God's message is Seek God Intentionally. At meron po tayong subtitle na inilagay kasi nga 2 part ito, no? Yung tinatawag na heart's condition in seeking God. So, of course, sa ating paghahanap, involve yung ating puso, yung condition, yung layunin, yung kung ano yung nararamdaman natin. Tama po ba? Tama ba? Kasi kapag tayo naghanap at sinadya natin ng isang bagay, bumabase tayo sa laman ng ating puso eh. Tama po ba? Andiyan ka pa ba? Kapag meron kang gustong sadyain na tao, of course, tinitignan mo muna or nararamdaman mo kung ano yung naisin mo talaga. Tama po ba? Nandiyan ka pa ba? Okay. That's why we need to seek God with all our heart. So, lagi natin papakiramdaman yung ating puso. Alam naman natin na si Sakeo, ito na-share ko before, way back. So yung name na Sakeo for you to know, no, para magkaroon tayo ng mas magandang pagpapaliwanag. No, sa istorya nito, yung Sakeo, pure one. Ibig sabihin, yung pangalan niya, pure one. Naku niyo po ba? So, kung titignan natin, parang very contradicting eh. Parang kontra kasi yung si Sakeo ay isang
sa tingin ng mga tao, siya'y makasalanan kasi kaya siya naging makasalanan dahil siya'y chief tax collector. Parang sabi ko nga sa inyo, nowadays, ito yung parang BIR. So, napaka-pangit na tingin natin sa BIR ngayon, tama? Even sa DPWH. Tama, kapag ka narinig mo, ano yung trabaho ng tatay mo? Sa DPWH. Ay, yun na. Iba na yung dating sa'yo. Tama po ba? Kapag sinabing pulis yung tatay mo, iba na yung dating. Nako po ba? Nandiyan ka pa ba? Okay. So, ganun yung tingin kay Sakeo. Bagaman si Sakeo po, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang pure one. Dalisay. Ibig sabihin talagang mabuti, mapagpakumbaba. Ganun ang ibig sabihin ng pangalan po ni Sakeo. Okay? So, bagaman ganoon ang kanyang pagkakakilala sa kanya, ibahin po natin ang ating Diyos na kanyang hinanap. Amen po ba yan? Okay? Iba yung pagkakaunawa o pagkakakilala ng Diyos sa Kanya. So may tatlong bagay dito na kailangan muna nating suriin, no? Or maunawaan, makita today. Kumbaga, ano ba yung qualities of our hearts? Ano ba yung dapat meron ng ating puso? Ano ba dapat yung magiging kondisyon o kalalagayan ng puso mo o meron ng puso mo in seeking God intentionally? Nakanyo po? So ito po yun. Number 1, no, is with deep desire. Sabi mo, with deep desire. May isang malalim na pagnanais. Hindi mababaw na pagnanais. Kailangan malalim na pagnanais kasi ang Diyos talagang napakalalim ng Diyos eh. Tama po ba? So, kailangan mas malalim na pagnanais para sa Diyos. Kailangan na ang puso mo talagang naroon yung gusto mo, nais mo na makita ang ating Diyos or puntahan o sadyain na maranasan ang presensya ng Diyos. Tignan po natin ang nangyari dito sa verse 3 and 4 ng ating binasa kanina sa book of Luke chapter 19. 3 and 4, sabi niya, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Nakita niyo po, yung pagsisikap niya, sabi niya, yung pagpupumilit niya, no? Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya'y pandak. Okay? Sa 4, ang sabi niya, kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y daraan sa dakong iyon. Tingnan natin yung talagang malalim na pagnanais o matinding pagnanais ni Sakeo, no, na makita ang ating Panginoon. In the first place, kaya napunta sa Jericho itong si Sakeo kasi he heard a lot of things about Jesus. Marami siyang narinig about Jesus. Yung kanyang pagpapagaling, no, yung kanyang mga himala, yung kanyang kabutihan, everything about Jesus. So, nagkaroon siya ng pagnanais na malaman at makita kung sino nga ba itong si Jesus. But because yung mga kakulangan niya, yung kakulangan niya in height, okay? Para bang, sabihin natin, parang malabo na makita niya ang ating Panginoon. Kumbaga may mga struggles, may mga bagay na pumipigil sa atin para atin talagang makita or puntahan, maranasan ng ating Panginoon. Alam naman natin, yun ang maraming dahilan sa atin. Gusto mo, kaya lang Lord, kaya lang Pastor, may pumipigil sa akin. Ano ba yung mga bagay na pumipigil sa iyo? What are the hindrances para hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay? Dahil ba wala kang damit, wala kang maisuot? Walang sasakyan, malayo ang bahay mo, pagod ka, puyat ka, gaya ng ating mga ibang kapatiran ngayon, no? Pinuyat nila yung kanilang mga sarili. No? Sa totoo lang, hindi naman dapat maging hadlang kung ano man yung mga nakalipas na mga bagay sa ating buhay. If you really want to seek God intentionally, kaya nga naroon yung intentional na kahit ano pa man yung mga lapses, ano man yung mga kakulangan mo, ano man yung mga kamalian mo, ano man yung mga kawalan mo sa buhay, dapat talagang naroon pa rin yung pagnanais mo na maranasan at makita ang ating Diyos. Amen po ba, church? Gaya ngayon, alam ko yung iba sa atin, pagod din, puyat din, may nararamdaman. But you choose to be here this morning. Tama po ba? Because you want to seek God today.
You want to see His miracles in your life. You want to know Him more than sa mga nalalaman mo ngayon regarding God. Tama po? Andiyan ka pa? So, ang naging kalalagayan ng puso dito ni Zaccheo is that makita natin yung ginawa niya dahil siya nga po ay may kakayahan, hindi niya nilimitahan ng kanyang sarili. He ignored everything, yung mga hindi niya kayang gawin o yung mga kakulangan niya, kundi tinignan niya yung mga possible things na dapat niyang gawin. Nag-isip siya, ano yung dapat kong gawin? Hindi siya nagpatalo doon sa kalalagayan niya. Tama? So, si Zaccheo talagang sabihin na natin, nag-iisip siya ng maraming way, no? Para lamang makita ang ating Panginoon. And I do believe same. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Di ba, yung mga tao dito noon, yung mga sinauna, sino mga sinaunang tao dito? Yung mga nabuhay ng mga 1950s, yung mga pinanganak ng 1950s, yung 70s, hindi pa yun eh. Mga 1950s, tsaka 60s siguro, yan. No? Para lamang makita nila yung minamahal nila, aakyat ng bakod. Tama? Makikipagsayawan, binabawal na magulang, pero aakyat pa rin sa bakod. Para lang makipagsayawan. Para lang makipagkita kung kanino man. So, isang bagay kasi ang nagbigay kay Zaccheo upang siya'y magpatuloy na talagang hanapin ang Diyos. That deep desire na meron siya. That is the condition of Zaccheo's heart at that very moment. Yung deep desire niya, talagang pagnanais niya, kailangang makita ko ang Diyos. Para bang sa kanya, it's now or never. Nakuha niyo, dapat may ganun tayo. No? Kasi tandaan natin, tayo po habang sa ngayon ay malaya pa na magpuri, umawit, sumamba sa ating Diyos. Habang ngayon, malaya tayo. Tandaan natin ito, we must seek God intentionally. Alam niyo, naiinggit ang ibang mga bansa sa atin. Tingnan niyo yung part ng Africa, tingnan niyo sila. Hindi sila malayang sumamba. Sa Indonesia, hindi sila malayang sumamba. If you're not a Muslim, then you don't have any freedom to worship Jesus, to worship God. Tayo nga dito, napakapalad natin eh. Siguro nga, totoo yung kasabihan kung kailan mo pinipigilan tsaka sumisige. Kapag dito sa atin, because we are free to worship God, we are free to go to church, that's why we ignore going to church, going to Bible study. Kasi nga, malaya tayo. Parang anytime. Pwede. Kaya yung desire natin to worship God, wala eh. Wala yung pagnanais natin na hanapin talagang ating Panginoon. Kasi anytime we are free to go to church. Siguro yun ang isang bagay na iniisip natin. Pero itong si Zaccheo, hindi eh. Hindi siya. Nandoon yung deep desire niya, yung talagang pagnanais niya na makita ang ating Panginoong Hesus. Sana ganun yung ating puso eh, no? Sana ganun yung ating puso. Sa ating paghahanap sa ating Panginoon, no? Yung talagang kalalagayan ng ating puso na sinasabi mo, Lord, this is my desire to seek you. And when I seek God, I want to worship you, to praise you, to honor you, to exalt you. Dapat ganon. Kaya makikita mo sa isang tao talagang kapag gustong-gusto niya talagang makita ang ating Panginoon, ibinibigay niya ang lahat sa Diyos. As if that is the last time na magkikita na lamang sila. Kumbaga, si Zaccheo, grinab niya yung opportunity. Having that kind of heart. No? Ganun yung kondisyon, ganun yung kalalagayan ng puso nitong si Zaccheo noong mga oras na yon. Tayo po, meron po ba tayong deep desire? Malalim na pagnanais na talagang hanapin ng Diyos, makakasama ang Diyos? Meron ka ba talagang ganun? Na talagang kung hindi makakasama ang Diyos, talagang parang malulungkot ka, magwawala ka. Meron ka bang ganung uri ng puso o pagnanais? Siguro, some of us, okay lang na hindi ko makita ang Diyos. Okay lang na hindi ko kasama ang Diyos. Basta't kasama ko ang mga bagay nito o ang tao na to
O basta narito ako sa lugar na ito, di bali nang hindi ko kasama si Lord. Sometimes tayo, we do everything, no? Para lamang tayo makasama sa isang sabihin na natin, isang pamamasyal. Kasi because you have that deep desire na makasama sa isang lakaran, ang ginagawa mo, sabi ko, mag-ipon ako. O kaya meron kang deep desire na bilhin ng isang bagay, mag-ipon ako. China-challenge mo pa yung sarili mo. Pero pagdating sa Lord, I don't know why, bakit wala yung urgency? Wala yung pagmamadali. Ang sabi nga nung pinuntahan namin sa Patling ba yun? Sa yung prayer mountain doon, Peñel. Ang sabi nung matanda doon, yung may-ari ng lugar, ang sabi niya, there must be an obedience, emergency obedience that is happening on a person's life. Dapat merong emergency. Dapat ganun din tayo. Kasi ang emergency talagang magmamadali ka eh. Bibilisan mo talaga eh. Tama ba? Ganun yung sa mga ambulansya. Kahit marami sakyan. No? He'll give warning. Mag-a-alarm yan para lang makapunta siya ng mabilisan. Dapat ganun tayo. Dapat ganun. Kasi hindi na nagbibiro ang panahon ngayon. Si Satanas po ngayon ay nasa bawat tahanan na ng bawat tao. Sa inyong tahanan, naroon si Satanas. Hindi ko sinasabi yung asawa mo si Satanas. Ang sinasabi ko, nasa tahanan na natin ng gugulo na. Parang wala pang desire na, Lord, I want to seek you kasi Lord, may nangyayari na sa aming buhay, sa aming family. Bakit wala tayong ganun na pagnanais? Dapat meron. Tingnan natin si Zaccheo, sa kabila ng mga pananaw nila, pagtingin nila kay Zaccheo, still, ang laging iniintindi lang ni Zaccheo is yung nararamdaman niya sa oras na yon, that deep desire for God. Kaya lang tayo, iba yung deep desire natin for the world. Yun ang ating inaatupag. After mong hiningi kay Lord, yung kung ano yung meron ka ngayon, ipinag-pray mo, idinalangin mo, because that is the desire of your heart. Nung hiningi mo kay Lord yan, nung hinahanap mo siya, nung naglilingkod ka sa Kanya, and then after receiving it, nung tinanggap mo na, nawala na yung desire mo sa Kanya. Syempre nga naman, nakakuha mo na yung gusto mo eh. Diba? Ano pa yung kailangan ko kay Lord? Wala na kailangan sa Kanya. Tingnan niyo po yung Proverbs 10:24b. Ang sabi ng Panginoon, what the righteous desire will be granted. Noong mga panahon na yon, ikaw ay matuwid pa sa Panginoon. No? Matuwid ka pa sa Panginoon noon. Kaya nagkaroon ng pagtupad sa iyong mga hinihingi. But suddenly, nag-iba yung desire ng puso mo. And the desire of your heart is not the blesser, but the blessings. Nag-iba yung gusto ng puso mo eh. Hindi mo na hinanap yung nagbibigay. Ang hinanap mo na ngayon at pinaglalaanan mo ng time is yung mga blessings mo. Sabi nga ng ating kapatid kanina, he experienced a disciplinary action from God. No? Nakaranas siya ng disciplinary action. Naliglig yung kanilang pangkabuhayan. Maari kasi na-focus na doon sa mga, yung kinagagalawan niya, yung kinabibilangan niya, marahil. Doon na siya nakafocus. At nawala na yung desire niya to seek God in his life. Wala na. Nag-focus na siya, gusto lang niya is mapalago, maayos, maging mabuti ang kanyang pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pakisamahan sila, makiayon sa kanila. Marahil ganon. At hindi lamang siya, marahil tayong lahat ay guilty sa mga ganong bagay. No, wala na yung desire natin kay Lord. Alam niyo po, nakakatakot yun na dumating sa buhay natin na kung saan nawala na yung desire natin para sa Diyos, yung maranasan siya, yung hanapin siya. Because we are now enjoying doon sa mga blessings na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
Alam niyo po, ang Diyos, matalino, marunong ang Diyos. It is God who gives, it is God who take away. Yung binigay sa iyo ng Diyos, habang ine-enjoy mo yan, at hindi mo ine-enjoy ang nagbigay, kayang kunin ng Diyos yan sa isang iglap lang po. Huwag nating hintayin dumating yung time na yon. Ngayon pa lamang, dapat yung desire natin is para sa Diyos lamang. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos doon? Pangalawa, dito po sa verse 5 and 6. Punta tayo sa verse 5 and 6. Sa Luke chapter 19, verses 5 and 6. Ito ang sabi niya, at nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, sabi doon sa spot, okay, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangang ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Verse 6, anong sabi niya? Kaya't siya'y nagmadali, bumaba, at natutuwa siyang tinanggap. So makita natin, dapat, whenever we seek God intentionally, hindi lang dapat magkaroon tayo ng deep desire. With a deep desire. Hindi lang dapat ganon. Dapat din, with joy in His heart. Amen? Nandiyan ka pa ba? Dapat habang hinahanap natin ng Diyos, lumalapit tayo sa Kanya, sinasadya natin siyang maranasan, makita, dapat nandun yung joy. Kaya na para bang pagdating sa Lord, mag-church tayo. Parang lungkot na lungkot kang naririnig yung church. Tara makipag-Bible study tayo. Para bang pagdating sa church, pabigat sa'yo. Going to church is not a burden. Ito kasi ngayon yung marami na naisip ng mga tao. Mabibigatan lang ako pag nag-church ako. Kung magtatrabaho ako, kikita ako. Hello? Kung mag-church siya, dadalo siya ng Bible study, mawawalan lang siya. Magbibigay pa nga siya sa tithes and offering. Samantala kung magtatrabaho lang ako, dito lang ako sa bahay, walang mababawas sa aking pera, makakapagpahinga ako. Kung pupunta sa church, mawawalan ako ng kalakasan. Dito sa bahay, makapagpahinga ako. Bakit pagdating kay Lord, parang ang bigat-bigat sa ating kalooban. Wala yung joy. Pero try mo, punta tayo mamaya sa SM, wow! Talagang ang saya niya. Sasabihin natin, mag-outing ang church. Pag nag-outing ang church, narinig, kukulitin ka, pastor. Kailan? Magkano? Anong dadaling ko? Pag sinabing Bible study, walang magko-comment. Ano kaya experience ko yun eh? Bible study po alas 7. Walang nagre-react sa church. Walang nagre-react sa member. Totoo po yun. Tandaan nyo to, maaring sa tingin nyo, maliligtas kayo. Sa tingin nyo, maliligtas kayo. Sa tingin nyo, pagdating ni Lord, ligtas kayo. Sa tingin nyo, born again kayo, Kristiyano kayo, totoo kayo, mabuti kayong tao. Pero ang sabi nga ng Bible, magkakaalaman bandang huli. Kung sino talaga yung tapat, kung sino talaga yung totoo. Alam niyo po ba yun? Hindi natin maloloko ang ating Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit ganun ang mga Kristiyano ngayon? Bakit wala na yung sigla nila sa gawain mo? Wala silang sigla sa gawain ng Panginoon. Lahat sila pagdating sa church, tinatamad sila. Ayaw nila. Nakikita niyo ba yung mga memes sa Facebook? Kapag sinabing prayer meeting, nagiging prayer metong. Isa lang ang dadalo, ayaw nila. Pero kapag outing nga, 2 bus. Magsasabi pa, Pastor, pwede kong sama yung anak ko? Pwede kong sama yung pisang ko? Pwede kong sama si lola ko, si tita ko? Hindi ba nag-church yan? Pero ipapakausap nila, wala kasing maiwan eh. Pero pag sa church, basta daw makapag-church, walang magbabantay. Bakit ganun? Bakit hindi ka masaya na merong tayong time para sa Lord, maranasan ng Diyos, dito sa kanyang templo? Bakit wala tayong joy pagdating kay Lord? Bakit lungkot na lungkot ka pag pinag-usapan natin si Lord? Bakit masyado kang ganado kapag pinag-uusapan natin yung mga na-achieve mo sa buhay? Kung ano yung meron ka. Bakit doon nagagalak tayo? Excited tayo. Tingnan natin si Sakeo. Nung malaman niya
nasa kayo, bumaba ka dyan, at pupunta ako, paroon ako sa iyong tahanan, ando din yung joy niya. Tingnan niyo po, paparoon pa lang, future tense pa lang, masaya na siya. Alam niyo, isang bagay na nakapagpapasaya sa akin, yung sasabihin mong, Pastor, gusto ko na rin pong magpagamit sa Diyos next year. Ang saya ko na doon. Ang saya ko po doon. Sasabihin mo pa lang. Sasabihin mo pa lang. Paano kung gagawin mo pa yon? Amen. Nandiyan ka ba, church? Nakikita ko ngayon yung joy. You have this joy in your life. Kasi talagang makita mo yung pagmumukha. Tingnan mo yung katabi mo, naroon yung joy sa kanya. No? Nandun din yung joy. Nasa loob siya ng tahanan ng Diyos, pero ang saya-saya niya, grabe. Totoo. Why don't you try? Punta ka sa Big McDo, punta ka sa SM, punta ka dun sa CDC Park. Napakasigla. Kahit maraming tao, maingay, they want to relax, pero pupunta sila sa maingay na lugar. That is the way how they relax. Pupunta sila sa isang magastos na lugar, mga mall. No? Talagang makikita natin yung joy nila. Pero pagdating sa church, again, hindi nila maibigay yung joy na ito. Because of that number one, yung deep desire. Wala. Tama ba? Kasi ang joy natin ay bumabase dun sa deep desire mo. Tama po ba? That's why nilagay nga natin muna dapat yung deep desire mo. And then kapag yung deep desire mo ay naroon na, kahit na nakikita mo pa lang, nung nga po kami pupunta sa mga lugar na magbi-beach pa lang kami, di ba sa beach, kahit na nandirito pa lang, sometimes nakikita mo yung beach, uy, dagat. Pero ang layo pa nun. Pero natudo na yung puso mo, nagagalak na. Tama po ba? Pupunta ka pa lang sa Maynila, dahil first time mo sa Maynila, makikita mo yung mga building, Manila! Kaya yung mga taga-probinsya, ang tawag nila sa Pampanga, Manila. Nandito kasi nakagad talagang, because of that joy that they have in their life. Dapat tayo, wow, Sunday na. Sino yung excited dito pag Sunday na? Oh, totoo! Sorry, nagsinungaling pala ako sa pagkakakilala ko sa inyo. That's totoo, sorry. Lord, ibagsak mo ako. Kasi all throughout, ang pagkakaalam ko kapag Sunday, mga members dito, tinatamad sila Sunday. Kaya nga, nalilate. Di ba? Darating ka anong oras? 9:10? Mga ministry, humahawak na ministry, music team, sa audio natin, sa OBS natin. Darating yan anong oras? 8:30. 8:40. Kasi excited sila. Nandun din yung joy. Makita niyo yung mga babaeng ikakasal because they are too excited dahil sila ikakasal. 1 week, 2 weeks, sinusuot na nila yung gown nila. Lagi nilang finifit. Para pagdating ng kasal, magiging smooth ang lahat. Amen? Gano'n ka ba ka-excited pagdating sa Diyos? Iniisip mo ba kung ano yung isusot mo the next day? Because you're too excited. Na-imagine mo ba yung sarili mo, ito yung susuot ko. Lord, tingnan nyo si Zaccheo. Talagang nung malaman pa lang niya na pupunta ang Diyos sa kanyang tahanan, talagang yung joy, naranasan niya. No? He is always ready to the call of God. Ganun ba tayo, church? Ganun ba tayo? Alam nyo, kung mapaparito uli kayo this coming Sunday, kasi marami nang dimagatin sa Sunday because sa mensahe ngayon. Maaring marami nang dimagatin sa Sunday. No? It's okay. Okay lang yon. Malalaman nyo, no, yung sa part 2, kung ano ba yung benefit ng hinahanap ang ating Diyos. Ngayon kasi yung condition muna.
Of course, we need to know the condition of our heart first in seeking God. Kapag hinahanap natin ang Diyos, kailangan alam natin yung ano ba yung layunin mo. Tama? Yung talagang motibo mo. Bakit ka naririto? Yun ang pinag-uusapan natin ngayon eh. Okay? So yung part 2, ano ba yung magiging benefit nito? If you have this kind of heart or conditions in your heart. Okay? Philippians chapter 4, ang sabi rito, verse 4, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Okay? Rejoice in the Lord always. Ang sabing ganun, kailangan walang time na ikay maglulungkot. Kasi hinahanap mo lagi ang Diyos. Kung ang Diyos nga bang yung hinahanap everyday, sinong hinahanap niya ang Diyos everyday? Sa kanyang buhay na paggising pa lang niya, ang hinahanap niya kagad si Lord, hindi niya hanapin sa inyong kape, sa nakalagay yung kape, yung gatas, yung asukal, kung meron na bang almusal, hindi yun ang hahanapin niya. Ang hahanapin niya ang Diyos. They will pray first. They will pray first. Nakan niyo po ba? Kasi kapag si Lord ang una mong hinanap, yung joy naroon magsisimula Nakan niyo po ba? Sino ba rito yung kapag usapang Lord na yan, talagang lungkot na lungkot? Huwag na yan pag-usapan natin. Huwag si Lord yung pag-usapan natin. Well, in fact, the Bible says, let us delight ourselves in the Lord. Ang sabi niya ganon. No? Hanapin natin yung ating kagalakan sa Diyos. Ganon dapat. Kaya nga itong si Sakeo, nung makita niya ang ating Panginoong Yesus, nandudun na. Yung kagalakan nag-uumapaw na nung makita niya ang ating Panginoon. Amen? Kayo po nung nasumpungan niyo ang ating Panginoon Jesus, nung nakilala niyo siya, nung naranasan niyo siya sa inyong buhay, na sinasabi niyo, pinagpala ako ng Diyos. Blines ako ng Diyos. Si Lord ang nagbigay ng mga bagay nito. At alam mo rin ba na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lakas para mapunta ka rito? Alam mo ba na si Jesus ang gumising sa iyo sa umagang ito? Hindi ka ba masaya na nakagising ka? Nakatayo ka na, rito ka sa church? Ngayong umaga? Kasi kapag hindi talaga si Lord ang desire mo this morning, malulungkot ka. Kasi hindi naganap yung gusto ng puso mo Pero kung ang desire ng puso mo ngayon ay ang Diyos, you want to hear His Word, you want to hear na kung ano yung inihanda ng Diyos para sa iyo this morning, sigurado yung magagalak ka. Kasi bakit? Na-meet niya nakatagpo niya yung gusto mong mangyari sa umagang ito. Ano ba yung gusto mong mangyari sa umagang ito? Gusto mo bang mabilis ako matapos na mag-preach? Bibilisan natin. Ano? Proverbs 17:22. Tingnan niyo po. Cheerful heart is good medicine. Napakaganda nun, Cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Basahin natin. Isang mabuting gamot ang masayang puso. Hello. Tingnan nyo, isang gamot pala yon yung ikaw'y masaya. Tapos ang sabi niya, ngunit ang bagbag na diwa, ang sabi niya, yung mga nababagabag, yung mga nalulungkot, mga nagdududa, maraming iniisip, sa mga butoy tumutuyo, mangangayayat ka, manglalambot ka, bubulok ka. Kaya yung mga taong laging na maraming iniisip, amuyin nyo sila. Amuyin nyo sila. Kasi mas gusto nila mag-isip kaysa maligo. Mas gusto nila mag-isip kaysa magsipilyo. Amuyin nyo sila. Ayun ang sinasabi ng Bible. Nakan nyo po ba, church? Nandiyan ka ba? Pero ikaw, mabango ka ngayon. Tama po ba? Kasi masaya ka. Di ba kapag ka naliligo ka, may mga iba kumakanta pa sa banyo habang naliligo. Tama po ba? Ikaw ba yon? Nasaksi yung 4 na pader ng banyo na ikay kumakanta? Lalo na kapag close yan, then nag-e-echo, di ba? Ang sarap. Gustong-gusto mo ngayon naririnig yung boss mo. Kasi kahit ano pa yung naririnig mo, isa lang yung nangingibabaw sa iyo yung joy Kapag masaya ka sa isang bagay, ano man yung sinasabi ng ibang tao, wala kang iisipin, hindi mo iisipin yun Ang iniisip mo lang yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Tama po ba? Nandiyan ka pa ba? Kaya pag masaya ka, ganado kang maligo. Pag masaya ka, papito-pito ka pa
Pero kapag malungkot ka, nagdududa ka, nangangamba ka, yung pabango, isa lang kasi mahal niyan eh. Matagal na naman ako makabili niyan. Pero pag masaya ka, tapos na, di ba? Lahat yan talagang Ganun ba kayo? Ako, ganun ako. Yung spray na Victoria's Secret. Secret lang yun ha. Pag in-spray kong ganyan, ang dami mo namang in-spray. Sabi ni Che, yung kasing pabango namin ninanakaw. Pag nagpabango ka, punta ka lang ng mall, maya-maya, wala na. Kasi nako na pabango, ba't wala na akong amoy? Fake kasi yun. Fake yun. Gamitin ko yung pangalan, Marie Victoria yun. Yun yung pabango namin talaga nawawala. Sabi ko, pero well, of course, okay lang kahit na nawawala yung pabango namin, kahit hindi tatagal. Buti nila na naka-downy yung damit. Ayan. Champion talaga. No? So, ganun eh, kasi excited ka eh. Magpapabango ka, makikipagkita ka kay Lord eh. Tama po ba? Tingnan niyo yung iba rito, baka hindi nga naligo yan, okay na to. Kasi ayaw mo yung katagpo mo. Ayaw mo yung katagpo mo, kaya okay na yan. Hindi ka nga nag-ayos ng buhok niyan eh. Wala tayo. Ito lang, walk up like this. Ganun ba yung gusto mo? Makikipagkita ka kay Lord, walk up like this, yan ka na yan. Alam ko kapag masaya ka, iba. Iba. Because you want to present yourself to God. Tama? Kasi kung ano yung meron sa loob mo, it express outside. It manifests. Tama ba? Yung pag wala ka sa mood, okay na to, damit na to. Okay. Kapag manang ka inside, alam mo yung manang inside? Yung matanda ka na, yung oldies, yung makaluma. So yung mga damit mo, ano ba yan? Siyempre lalabas. Tapos sasabihin ng makakita, ba't ganyan naman yung suit mo? Makaluma? Kulang na lang yung may palikpik na ganun eh. Ang tawag doon? Bolero? Yung nakaganon, Pilipiniana. Pilipiniana yung damit mo. Pero yung ugali mo, hindi makapilipiniana. Yung pagsayaw mo, pang-rugged, tapos nakapilipiniana ka. Akma ba? Akma ba? Hindi. Kaya nga, ang pagiging malungkutin, ang pagiging bugnutin, ay hindi akma sa isang tunay at ganap na Kristiyano. Dapat there is always joy in our life. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Lagi nating tatandaan, no, yung Proverbs 17:22. Okay? Ang pagngiti, ang pagkakaroon ng masiyahing puso ay nakapagpapagaling. Isang mabuting gamot ito. Pag wala kang pera, pwede ba yan, pastor? Yes. Subok ko na yan. Pag wala akong pera, subok ko na yan. Nagagamot niya. Totoo po yan. Kaya pag may naniningil sa akin, Tapos sabi nung naniningil, may kulang-kulang yata to, baliw yata to, aalis yan. Try mo, gutom ka, wala kang makain, tawa ka lang. Maging masaya ka lang. Tapos mabubusog ka ng hangin. Hello? Nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Subukan yung meron kayong problema. Dapat maging masaya lang yung puso nyo. Amen ba yun? Kasi huwag mong dibdib, problema na nga yan eh. Sa problema, kapag problema mo siya, lalo siya nagpapapansin. Pero ang problema, pag hindi mo problema at nagalak ka, magpapapansit ka. Siyempre masaya ka eh, ganado ka eh. Amen ba yun, church? Walang bayad ang tumawa, walang bayad maging masaya, sabi mo sa katabi mo. Bakit yung sa'yo pinagbibili mo? Kailangan ka munang bilan ng bagong damit, bagong cellphone para maging masaya ka. O may mga sadyang tao lang na ang mukha talaga nila malungkutin. Kahit masaya na, malungkot pa rin ang itsura. Walang pagbabago. Ganun lang. Ganun ka ba? Yung masaya ka, masaya na ako, pastor, sa itsura na to. Oh? I cannot imagine kung ang pagmumukhang yan, sa itsura na yan, is masaya na yan. What more kung nalungkot pa yan? Imaginein mo na lang. Imaginein mo. Hindi, na-imagine nyo ba? Umarap na ba kayo sa salamin? Umarap na kayo sa salamin? Mamaya pag-uwi nyo, itry nyo,
paano kaya yung maging masaya? O kaya, ito na yun eh, Lord, ito na talaga yung pagiging masaya ko. Imagine mo na lang, kung yang mukha na yan, masaya na yan sa dating na yan. And then, pag may nangyari na lungkot ka, nakakalungkot lalo. Mas lalo kang malulungkot, no? Andiyan ka pa ba? So, pangatlo, ang bilis lang natin, pangatlo. Ito rin yung naging laman ng puso or kalalagayan ng puso po ni Zacchaeus na mga time na yon. Sa verse 7 and 8, anong sabi niya dyan? Luke 19, 7 and 8. Sabi po niya, nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Verse 8, si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. This is the heart na meron ng itong ating kapatid si Zacchaeus. Meron siyang yung tinatawag na broken heart and spirit. Diyan ka pa ba? Narinig mo ba yon? Si Zacchaeus po ay merong isang broken heart and broken spirit. Isang bagay na napakahalaga. That every time we seek God, dapat nandoon yung broken heart natin at spirit. Ibig sabihin nun, that you are being transparent to God. Alam niya yung puso mo, alam niya yung damdamin mo, nililay down mo lahat, wala kang tinatago sa Kanya. Na sinasabi mo, Lord, ikaw na po, Panginoon, ang bahala. Dapat meron tinatawag na surrendered heart. Ganon si Zacchaeus, nagpakumbaba siya. And he is willing to give everything, to surrender everything, because he wants to be with God. He wants to experience God in his life. Hanggat hindi yun yung laman ng ating puso, hindi yun yung kalalagayan ng ating puso, hindi mo mararanasan ng Diyos. Seeking God means not just only to see God, to discover God in your life. Hindi lang yon, but to experience Him in your life. To see the move of God in your life. Ganun po yun. Nakuha niyo po ba? Kasi sa ngayon, wala na yung broken spirit sa atin tsaka broken heart eh. Wala na tayong ganong kalalagay ng puso eh. Kasi ang puso ng mga tao ngayon, antitigas na. Pinagmamatigas natin ang ating puso pagdating sa ating Panginoon. Para bang ang dating sa atin, sino ka ba? Ano ka ba, Lord? No? Ano ka ba? Hindi ba ito yung panahon para talagang hanapin ang ating Panginoon? Hindi ka pa ba pagod? Na dahil hinahanap mo yung mga pangangailangan mo every day. You want to sustain your life. Gusto mo wag kang mawalan, wag kang maubusan. Kaya even Sunday, kinukuha mo. Nagtatrabaho ka ng Sunday. Remember this, ang sabi ng Bible, ang araw ng linggo ay isinumpa niya. Yung 7 araw isinumpa niya. Kahit magtrabaho ka ng linggo, kahit kumita ka ng kumita, hindi mo makikita ang kita mo. Isang bagay lang, may mararanasan ka, kapaguran. Maraming mga tao, they believe that kapag kinuha nila ang Sunday, kumita sila, akala nila magkakaroon ng sustainability sa kanilang buhay, na masusustain yung pamumuhay nila. Ang sabi ng Panginoon, remember this, ang marami, hindi lumabis. Ang kakaunti, hindi nagkulang. Same. Magtrabaho ka ng linggo, hindi ka magtrabaho ng linggo, same. Kasi anak ka ng Diyos. Yun ang katotohanan. Do not entertain the words of Satan na kapag hindi ka nagtrabaho, sayang yung kita. Maghihirap kayo. It's not true. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a good future. That is the plan of God in your life. The plan of Satan in your life, to destroy you, to kill you, to steal you. Tingnan nyo,
May ginagawa kayo ng linggo para kumita. Di ko kayo pinaparinggan, pero alam ko narinig nyo to. Malakas ang boses ko. Pinapagod nyo ang sarili nyo araw ng linggo. Kasi meron kayong nakikita, meron kayong kita, meron kayong natatanggap. Pero hindi nyo alam kung ano yung mga nawawala sa inyo. Nawawala sa inyo yung time ng anak nyo, ninanakaw na pala ni Satanas, nasisira na yung pamilya nyo, kasi puro katrabaho, work, 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 work. Kita, 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 kita. Pero yung iba, hindi mo nakikita, sinisira na pala ni Satanas unti-unti ang kaisipan ng anak mo, pinagwawatak-watak na kayo, pinapagod ang katawan mo, hanggang sa pag napagod ka na, magre-reklamo ka na. Satan is breaking your heart, breaking your life, breaking your spirit, breaking your faith. Pero wala siyang gagawin. Pero si Jesus, that broken spirit, that broken heart na inilapit mo sa Diyos, bubuuin niya yan. Aayusin niya yan. Ang gusto ng Panginoon, ganun yung maging puso natin ngayon, na nawawala na ngayon sa bawat isa sa atin. Wala na. Parang wala na yung conviction natin na, so what? Kung di ako nakapag-church. Mas mahalaga naman. Itong ginawa ko, nakipagpiesta ako. No? Birthday, may karamdaman. Ang dami nating dinadahilan pag kay Lord. Totoo po yun. Pag kay Lord, ang dami nating kadahilanan. And we will just wait. Or God will wait. Actually, God will wait for the moment na ikaw ngayon ay nasa pinaka-darkest part of your life. Yung wala ka na mapuntahan, yung wala ka na magawa. No? Nangyari kasi sa amin yun. Nung may business ako, yung business ko, kahit Sunday, ibubukas ko yan. Meron kaming junk shop, meron kaming ukay-ukay, meron kaming mga Japan products, nagtitinda kami sa SL, lahat ginawa namin. No, nagtinda kami ng mga pritong manok. Nagbabiyahe kami from Baclaran, Divisoria. Ibebenta namin. Mga anak namin natutulog sa ilalim ng lamesa habang kami nasa Tianggian. Aalis ako ng umaga, babalik ako ng tanghali, kukunin ko yung mga paninda namin, dadalhin ko sa SL. Pagdating sa SL, iiwanan ko sila, pupunta ako ng shop. And then gabi, punta na naman ako sa SL para magtinda. Hanggang 11, hanggang 12 kami. Then the next day, same. Same. Pero hindi kami nakapundar ng bayat lupa. Nakakasakit lang yung mga bata. Mainit lang lagi ulo namin. Kasi pagod eh. So, akala natin kumikita, nagkakaroon ka. Yes, sa ibang bagay nagkakaroon ka. Pero yung mga bagay na nagkakaroon ka, yung mga bagay na yun na sinasabi mong nagkakaroon ka, nawawala rin sa iyo yun. At sinasabi mong parang hindi sapat yung kinita ko o yung pagpapagal ko. Hindi sapat. Naku niyo po ba, church? At saka pa ba? Alam niyo, ang sabi ng Panginoon, if we will draw near to Him with a broken heart and broken spirit, ang sabi ng Panginoon sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ito kasing hinahanap ng Panginoon. Magpapansin ka sa Panginoon because that very moment, nakita ng Diyos ang puso nitong si Sakeo. He is broken. Paano siya hindi magiging broken? Walang nagtitiwala sa kanya. Ang tingin sa kanya talagang makasalanan. Hindi siya karapat-dapat. No? Pero nakita ng Panginoon yun. Nakita ng Panginoon yun. Yung puso ni Sakeo, that very moment. Ay sinasabi sa Bible. Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and binding up their wounds. Sabi niya, pinagagaling ni Lord yung mga puso na yan na basag. Yung mga luhaan na yan. O yung mga sugat na yan. Ang sabi ni Lord, binabind ko yan. Tinatahi niya yan. Nire-restore niya yan. Pinapagaling niya yan. Imagine, church,
Pag hinanap mo si Lord because you are broken-hearted, may pinagdaraanan ka, may kabigatan ka sa buhay, hinanap mo ang Diyos intentionally, hinanap mo siya, hindi ka masisiro kay Lord. Hindi ka mabibigo. Kasi itong isang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon, yung biguin ka. Because in the first place, that is not the nature of God. Yung biguin ang tao na umaasa at tunay nga na humahanap sa ating Panginoon. That's why there are some things in our life, no, na gusto mong ma-fix, maayos sa buhay mo. But you are not seeking God intentionally. Hindi mo siya hinahanap talaga eh. Ito yung isang bagay na gusto ng Panginoon eh. Hanapin natin siya. Nasaan ba ang Panginoon? Saan mo ba hanapin ang Diyos? It's in your heart. His word is in your mouth. Ang sabi ng Romans. Ba't di mo siya hanapin? God is everywhere kahit nasan ka. Naroon ang Panginoon. Yun nga, pastor eh. Kaya nga kahit nasa trabaho ko, kahit nasa bahay lang, kahit hindi ako mag-church, naroon si Lord. Naroon nga si Lord. Para ka lang si Martha. Naroon si Lord sa tahanan ni na Martha at ni Mary, pero Martha did not give a time or focus to Jesus. Kung dito nga sa church eh, pare-pares tayo nakikinig, pare-pares tayo nagwo-worship, hindi pa tayo makapag-focus. Doon pa kaya sa tahanan mo, doon na lang ako magwo-worship, pastor. Sa tahanan, doon naman si Lord. Okay, magpapatugtog ka ng sounds. Kapag ka ba ikaw ay nagsa-sounds doon, sumasabay ka ba sa awitin at ikay nagpupuri din? Ganun ba yung ginagawa mo? Maaring hindi. Ano lang? Para lang meron ka lang accompaniment, para lang may tumutugtog lang, at least napapawi yung aking pangamba dahil ikaw lang mag-isa sa lugar, natatakot ka, patugtog ka. At Christian song dapat. Parang ganun. Kasi kung ang tutugtog dyan, Bini, sasayaw ka eh. Yung mga TikTok na sayaw, sasayaw kahit nagwawalis ka, gano'n ka eh. Sige, sure yun. Sure yun. Ganyan ang gagawin mo, sasabayan mo lang yan. Pero kapag Christian song, would you raise your hands? Last time, medyo nagtampo ko sa aking asawa. Kaaga kong gumising because I seek God. I want to seek God. Kaya akala ng mga anak namin, ang problema namin pera. Kung bakit ako tahimik, hindi. Tahimik ako kasi nagluto ako lahat, inayos ko yung kanilang mga almusal. And then, maglalaba siya. Bago siya maglaba, gusto niya mag-exercise daw siya. Walk. Nagwa-worship ako. Sabi ko sa kanya, magsasayaw muna ako, mag-exercise ako. Nagwa-worship ako eh. Sabi ko. O, ginawa ko, nanahimik na lang ako. O, sige, kako. Kasi nagwa-worship ako noon. Ayan, alam niya. Nanahimik na lang ako. Pinaubaya ko na lang sa Panginoon. Kaya ilang araw hindi ako nagsasalita. Kasi baka iba yung masabi ko. Di ba? Tama ba? Di ba pinag-aralan naman natin to? One time, manahimik ka. Be still and know that I am God. Tama po ba yan? Hindi ko hayaan na guluhin ako ni Satan because I am meditating for His Word. No? Kaya ito yung lumabas. Hanggang kagabi, nakikinig ako ng praise and worship. Because I really want to seek God. And that is my intention, to experience God in my life. To see His goodness. To experience His glory. Yun ang gusto ko kasi. Na kapag tatayo ako dito, gusto ko na talagang nakita ko ang Diyos at ipakita niya sa akin what is inside the story of Zacchaeus. What is behind do sa story ni Zacchaeus. Kasi yun ang pinaka-best way if you're doing some preachings and teachings, kailangan makita mo ang Diyos doon. Seek Him, not your own understanding. Let us seek Him. Kaya nga habang ako pinag-worship talaga, tinitignan ko, gusto ko talaga, Lord, ano yung gusto mo pasabi rito? Imagine, I cannot do this preaching without the guidance of the Holy Spirit. Yun ang katotohanan. Kasi binigay niya yung part 2 eh. Tama? Naku niyo po ba, church? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, let us seek God intentionally.
Well, of course, we must see to it na yung kondisyon o kalalagayan natin ng ating puso, ito yung laman niya. No, ito yung laman niya. No, yung tatlong bagay nito. Ano yun? Yung una, with a deep desire. Okay? Kapag hahanapin natin si Lord, dapat pakita mo, Lord, I want to see you. I want to know you. Ganun no? Na, whether you like it or not, na walang kahit anumang ang makakahadlang. Okay? Kahit bagyo man yan. And then, with joy in his heart. Dapat nandun yung joy sa iyong puso na talagang, ito yung nais mo, na siya yung magiging dahilan o siya yung dahilan ng iyong kagalakan. Amen po ba? Diyan ka pa ba? Okay, pangatlo is with a broken heart and spirit. Sana itong tatlong bagay na ito, no, na ating laging dala-dala o kalalagayan ng ating puso. Maybe meron pa kayong alam o karagdagan, no, na dapat maging kondisyon ng puso. But based on the story of Sakayo, ito yung tatlong bagay. Ngayon po, Matthew 11:28 to 30. Tingnan niyo po ang sabi ng Matthew 11:28 to 30. At alam ko po, marami sa atin alam natin itong verse nito. Iwanan ko lamang po itong verse nito sa inyo. Bagaman alam niyo na, and I want to read this one. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Church, merong invitation. Sabi mo invitation. May pag-anyaya si Lord. Inaanyayahan ka. Baka sabi mo, di mo na ako inimbita. Ito po, iniimbita kayo ni Lord. Amen po ba? Okay. So, lumapit kayo sa akin. Sabi niya, hindi ikaw, Joel, hindi lang ikaw. Okay, hindi lang ikaw, Mix. Kayo. Baka sabi niyo, wala naman may pangalan ko dyan. Kayo. Tayo pong lahat. Sabi mo sa katabi mo, tayong lahat yan, ha? Okay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay. At lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. Huwag mo sabing, okay pa naman, Lord, ay pastor, carry ko pa naman. Kaya ko pa. Hindi pa ako lalapit kay Lord. Don't wait na masyadong mabigat na yan. Amen po ba? Huwag mo sabihin, kaya ko pa. I can handle this. Okay? Huwag ganon. Basta sabi ng Panginoon, kayong lahat na nanlulupaypay o nanghihina at lubhang nabibigatan, ibig sabihin ng lubha, yung talagang luhaan. Yan. Talagang di mo na kayo, just crying out. No? At kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. 29, ano sabi niya? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang sabi naman ng Panginoon, pag lumapit tayo sa Kanya, ibig sabihin, hindi naman daw, wala nang kabigatan Meron pa rin. Okay? Meron pa rin. Pagdaraanan pa rin tayo at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingan para sa inyong mga kaluluwa. Tingnan yung sabi ng Panginoon, makakaranas tayo, matatagpo daw natin kapahingan ng ating soul, not our body. Kasi ang Panginoon, yun ang hinihil niya yung ating inner feelings. Nakadyo po ba? Hello? Yan. Kasi yung katawan na yan, mapagod lang yan, tulog mo yan, wala na yan Pero yung nasa loob natin Yung nasa loob natin. Amen po ba? Punta tayo ng 30, ano sabi niya? Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Itayo nga po tayong lahat.